Hi, let's cook banana blossom fritters. In Tagalog, magluluto tayo ngayon ng okoy gamit ang puso ng saging. Sa recipe na to gagamit tayo ng 2 puso ng saging. Hugasan lang natin yung mga gagamitin natin kasama na yung iba pang mga sangkap, katulad ng sibuyas, bawang at sili. Simulan natin sa paghihiwa ng banana blossom. Kailangan kasi nating ihiwalay yung mismong bulaklak ng saging. Katulad niyan, ihiwalay natin, iset aside natin yun kasi pwede pa yung magamit sa ibang mga recipes. So eto naman, kailangan nating hiwain mamaya ng maliliit kasi yan ang magsisilbing mismong sangkap para sa gagawin nating okoy. So ayan, nahihirapan ako dyang magtanggal at maghiwalay ng mismong bulaklak ng saging. Mahirap kasi siya kasi madagta at malapot. So ayan, iniisa-isa ko siyang tanggalin. After nyan, pwede na natin siyang hiwain ng maliliit. Sa process na to medyo nahirapan ako kasi medyo madagta nga yung puso ng saging. Pero laban lang para mamaya meron tayong kakainin. And after how many years, after few minutes, nahiwalay ko na nga yung mismong banana blossom sa bulaklak nito. So ito, hinuhugasan ko na siya separately. After ko hugasan, pinipigaan ko din yan para mawala yung dagta. At saka para mas masarap yung lasa. Ngayon, hihiwain ko na yan. Pagkatapos kong hugasan, hihiwain ko siya ng maliliit. So ayan na yung ating mismong banana blossom na gagamitin para sa ating recipe na fritters. Eto, ngayon, hinihiwa ko siya, yan. Naka-fast forward na naman, mabilisan. Pero hindi nyo alam, nahirapan ako kakahiwa niyan. Kasi madagta talaga kahit ganong hugas, talagang hindi mawawala totally yung dagta. At pinagpatuloy ko nga yung paghihiwa hanggang sa maubos ko yung gagamitin natin na puso ng saging para sa okoy. 2 piraso ang naubos ko dito and siguro makakagawa tayo ng mga 5 to 10 pieces na okoy. Ayan. So, ayan siya oh. Yan ang gagamitin nating main ingredient. Pagkatapos nga nun ay hinugasan ko na din siya ulit at pinigaan. Pinipigaan ko talaga siya ng maigi kasi kahit ilang ulit mo siyang hugasan, meron at merong dagtang lalabas dyan at talagang malapot at baka maka-apekto sa lasa ng lulutuin nating okoy. So pagkatapos kong pigaan, nilagyan ko din siya ng asin at ibababad natin siya sa tubig ng mga 5 hanggang 10 minuto. At habang naghihintay nga ako ng binababad natin, ay nagsimula na akong maghiwa ng bawang, sibuyas at sili. So kasama to sa ilalagay at ihalo natin dun sa mismong main ingredient para sa ating okoy. At after 10 minutes nga ay kinuha ko na yung binabad nating puso ng saging. So makikita nyo yung tubig, iba na yung kulay niya. Tinanggal ko na nga din yung tubig at nilagyan ko ulit ng asin, pampalasa. After ko maglagay ng asin ay nilagay ko na din yung mga hiniwa ko kaninang bawang, sibuyas at saka yung mismong sili, pampaanghang sa ating recipe. Kung meron kayong kamatis, pwede din kayong maglagay pampalasa. Katulad sa mga ibang okoy, kapag nag-ookoy kayo, minsan nilalagyan nyo ng kamatis. Pwede nyo din yung ilagay sa ating recipe. At nilagyan ko nga din yan ng black pepper, 1 pirasong itlog at saka harina. Pagkatapos nga ay pwede na nating haluin hanggang mag-mix ang lahat ng ingredients. So ihalo-halo lang natin hanggang sa maging ganito na yung consistency niya. At kapag ganito nga ay pwede na natin siyang iluto at iprito sa kalan. At kapag mainit na nga yung ating kawali, ay pwede na natin siyang lagyan ng mantika. At kapag mainit na din to, ay pwede na natin ilagay ang ating mixture. So trivia lang guys, na ang ginamit natin na ingredients dito, which is yung banana blossom or ang puso ng saging, ito ay low in calorie and rich in fiber.
At eto nga yung pangalawa kong salang. So lahat-lahat ang nagawa natin ay 6 pieces. Pero malalaking piraso naman siya. So kahit ang isang piraso nito, pwede na kayong kumain ng isang meal. At hindi ko na din siya napigilan, tumikim na nga ako. Masarap siya guys, sinawsaw ko siya sa ketchup. Pero pwede nyo din siyang i-dip sa suka na may sili. So talagang masarap siya. And you can also try this at home.